ating puso. Hallelujah, hallelujah. Psalm 32, mapalad ang isang tao na ang mga pagsuway at mga kasalanan ay pinatawad at kinalimutan na ng Panginoon. Mapalad ang tao na ang kasalanan ay hindi ibinibintang sa kanya ng Panginoon at walang pandaraya sa kanyang puso. Noong hindi ko pa pinagtatapat ang aking mga kasalanan, buong araw ako'y nanlulumo at nanghihina. Ang aking katawan araw-gabi pahirap na hirap na hirap ako dahil sa tindi ng inyong pagdidisiplina sa akin. Nawalan na ako ng lakas tulad ng natuyong tubig sa panahon ng tag-araw. Ngunit sa wakas, ipinagtapat ko ang aking mga kasalanan sa inyo. Hindi ko na ito itinago pa. Sinabi ko nga sa sarili ko, ipagtatapat ko na ang aking mga kasalanan sa Panginoon at pinatawad niyo ako. Kaya manalangin sana ang lahat ng matapat sa inyo habang may panahon pa. Kung dumating man ang kapighatian na parang baha, hindi sila mapapahamak. Kayo ang aking kublihan. Iniingatan niyo ako sa oras ng kaguluhan at pinalilibutan niyo ako ng mga awit ng kaligtasan. Sinabi ng Panginoon sa akin, ituturo ko sa iyo ang daan na dapat mong lakaran. Papayuhan kita habang binabantayan. Huwag kang tumulad sa kabayo o mola na walang pangunawa, na kailangan pang rendahan upang mapasunod. Maraming hirap ang mararanasan ng taong masama, ngunit mamahalin ng Panginoon ang sa Kanya ay nagtitiwala. Kayo mga matuwid, magalak kayo at magsaya sa Panginoon. Kayo mga namumuhay ng tama, sumigaw kayo sa galak. Hallelujah! 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 Praise the name of the Lord. Give you glory, O Lord. Tayo manalangin. Ama, salamat sa pinakita ng mga awit na ito. Nung siya'y nagtapat lang ng kanyang mga kasalanan, siya'y pinatawad mo. Nawa ang bawat isa, tapat din sa pagdulog sa inyo, sapagkat wala namang kaming maililihi, wala rin namang kaming maitatago. Lahat ay hantad sa inyo, Ama, sapagkat kayo ay nakakaalam ng lahat ng bagay. You are all-knowing, a powerful God. You know our hearts, you know our spirit, you know our minds. Even in the deepest, deepest secrets of our hearts, you know it, Lord. Ang kailangan lang, gusto nyo sa amin, ay maging tapat kami. Umamin, magsisi, at magpahugas sa salita at dugo ni Kristo sa harapan ninyo. Kaya nga po, salamat. Kami po ay nagagala na tinitignan nyo kami hindi bilang mga makasalanan, kundi bilang mga nilinis na at pinatawad at binanal na ninyo, Diyos, sa magitan ng ginawa ni Kristo at sa magitan din ng aming pananampalataya at pagtitiwala sa Kanya, O Diyos, na aming tagapagligtas na si Yesu Kristo. Purihin, purihin, purihin ka. Sambahin ang ngalan mo, Yahweh. Hallelujah! Purihin ka, O Diyos, O aming Ama, at aming Panginoong Jesus, na tagapagligtas na si Yeshua, at ang banal na Espiritu, O papuri sa inyo. Papuri sa inyo, papuri sa inyo. Praise the name of the Lord. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Amen. Magandang umaga po sa atin lahat. Are we good? Are we blessed? So kung blessed po kayo, ay it's your time. It's your moment to shine. Sabi nga, di ba sa 5:16 ng Matthew, let your light so shine before men. Pasinagin nyo ang yung ilaw sa mga tao, sa lahat ng tao, sa mata ng tao upang mapapurihan nila so that they may glorify God. Sabi nga, so that they may see your good works and glorify God, your Father in heaven. So dalawa po yon. Kung tayo po ay magsisinag, nagawa ng tama't mabuti sa harapan ng tao at Diyos, sisinag yon. Makikita nila yung ating kabutihan. At pagkatapos nila makita ang ating kabutihan, mapapapurihan nila
ang ating Diyos sapagkat yun ang sinasabi natin, tayo ay may Diyos. Tayo ay may Diyos. Sumasamba tayo sa Diyos, nagtitiwala tayo sa Diyos, naglilingkod tayo sa Diyos. Pero kung makita po nila, ang hindi natin mga dapat makita, hindi nila mapapapurihan ang ating Diyos. Kaya nga po, let your light so shine. Kaya pasinagin nyo ang inyong mga ilawan upang ang iyong mabuting gawa ay mahantad, mabantad. No? So that they may see. Pero kung wala po itong makikitang good work sa atin, sorry na lang po Lord at napapahiya po kayo sa amin. Kaya nga po, this is the moment na po we have to give glory to God. Meron po bang magpatotoo, magbigay papuri sa ating Diyos? Hallelujah. Salamat ako sa Diyos dahil sa kanyang kabutihan. Pinunti-unti niya pinapalakas ang aking kalakasan dahil alam naman niya na may dalawa pa akong estudyante na pinagsusuportahan. Napakabuti ng Lord. Yun ang panalangin ko noon na nandun ako sa Inaris isang araw kalahati. Na Lord, ikunin mo na ba ako? Eh, wala na ba akong magawa talaga kung kalooban mo? Na sa'yo lang ang aking pagtiwala, sabi ko. Pero okay naman eh, binalik din niya ang aking unti-unting kalakasan. Pero hindi pa ako gano'n nagbibiyahe. Nag-ano lang ako, ikot-ikot lang ako. Kaya po rin ng Diyos, maraming salamat na sa kanyang kabutihan. Ay memory verse ko ay unang Pedro 5:7. Sabi doon, ipagkatiwala ninyo ang iyong kabalisan sapagkat siya ang kumukupkop sa inyo. Kaya ang lahat ng bagay, pagkatiwala lang natin. Kaya doon sa 5:4, sabi niya doon, andun yung mga pangako niya. Na pagdating ng ating Pangulo, ng Panginoon Hesus, tatanggap tayo ng putong na hindi kailanman kukupas ng mga korona na yon. Yun lang ang kagandahan doon dahil may pangako talaga siya. Doon sa 5 na kailangan daw tayo maglingkod. May kabataan, pinanawagan niya na magbalik loob, mag-ano sa Diyos para pagdating ng panahon, tatanggapin natin tong mga na ano natin sa mga naranasan natin sa mundong ito dahil itong mundong ito ay ano lang to props ano lang tayo dito mga ano lang tayo to mga nagdaan lang tayo dito, mga namasyal lang tayo dito sa mundong ito, mawawala ito dito. Pero yung ang tahanan talaga natin na ating pupuntahan, yung pangako ng Diyos na ipinagkaloob sa atin dahil umakyat siya, kaya umakyat siya, hinandaan tayo ng mga at matitirahan natin doon. Pagbalik niya, yun ang ating makakamtan na atin inaasahan. Kaya po rin ng Diyos. Alam mo naman kasi yung mga problemang pagsubok, ay andun yun eh. Pagsubok lang. Nakahanda yung mga problema. Problema lang yun eh. Kaya po rin ang Diyos, maraming salamat. Kayo naman po. Hallelujah. Okay. So, yan. May hamon. Ang humamon na memory verse for the 2 Peter 1:5-7. No, si Bena daw. Bena? Come. Hindi niya ma-memorize. 7 kasi yun eh. Na idadagdag sa pananampalataya. 'Di ba? Hindi niyo ma-memorize? Ano ba yan? Mas matanda pa ako sa inyo. Ikaw yan. Ikaw yan eh. Natural, magkaiba tayo. Okay. Meron po ba magdadagdag? Mag-memory verse? Recite ng memory verse po. Angelo daw po. Yun, yan. Praise the Lord. Apo ko yan. Go.
For this, Wait lang. Second Peter, Okay. Second Peter, chapter 1, verse 5 to 7. For this very reason, make every effort to add to your faith goodness, and to goodness, knowledge, and to knowledge, self-control, and to self-control, perseverance, and to perseverance, godliness, and to godliness, mutual love. Mutual affection, and to mutual affection, love. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Yan. 7 bagay na idadagdag mo sa iyong pananampalataya. Kung wala daw yan, sabi niya. Anong sabi ni Pedro? Sapagkat kung ang mga katangiang ito ay nasa inyo at lumalago, nagiging makabuluhan at kapakipakinabang ang pagkakakilala niyo sa ating Panginoong Heso Kristo. Amen. So kung wala yan, baliwala. Di ba? Faith without works is dead. Yan na. Patunay yun eh. Amen. Okay. So kasi yung faith, kay Lord yan eh. Tapos yung susunod na idadagdag mo, yun yung para sa tao. No? With all diligence, add to your faith virtue. Or goodness ata sa ibang version. No? Tapos knowledge. Yan. And then perseverance. Okay. Praise the Lord. So, 7 po yan. Anyway, thank you, Angelo. The Lord bless you. Praise the Lord. Yan. Okay. So, alam niyo po, hindi po to ano lang eh, school bukol. Hindi to school bukol. Totohanang buhay po to eh. Ang at stake po dito ay ating kaluluwa. Kaya dapat totohanan din natin no? Ang ating pag-aaral ng salita ng Diyos at pagsunod dito. Amen? Okay, meron pa po ba? So, kung wala na po, ay itutuloy natin ang ating pag-aaral sa, ano po ang pag-aaralan natin ngayon? Anong susunod sa 2 Peter? Okay. Ang susunod sa 2, 1. 2 Peter, susunod ay first letter of Apostle John. Okay. So, gumawa ako ng konting outline, purihin ng Diyos at sumipag yung aking mga kamay na makagawa ng konting outline. Makita natin yan sa ating group chat. So, ang unang one po ay, ang sumulat niya ay si Apostle John or the Beloved John. John the Beloved, kapatid ni James, kasama sa inner circle na 3 ni Jesus, na Apostle ni Jesus. So, yan ang kabarkada ni Pedro sa discipleship ni Jesus. At siya yung laging nakahilig, sabi nga, kay Jesus. No? Sweet itong batan to eh. Sweet siya. Malambing. So, sinulat niya yan. Kaya kung makikita nyo, ang emphasis niya dyan ay makikita mo yung mga salita niya. No? Doon sa Gospel of John, na siya rin ang sumulat, madalas din yung mga salita niya, yung terminologies and phrases niya na madalas niya doon binabanggit katulad ng love,
ng light, life, fellowship. Yan. Lahat din, yan din makikita nyo dyan. Kaya nga po yung first century church daw, walang duda, although walang nakasulat na author, walang duda na siya ang sumulat nito. Kasi yung style niya at makikita nyo yung kanyang pag-uugali, yung karakter niya, dyan sa pagkasulat na yan. Okay? At sinulat daw niya yan, no? Ng mga AD 82 to AD 90, no? So in between diyan. Kasi bago daw ata masunog o sirain, wasakin ang templo at Jerusalem ng Emperor na Nero, eh siya ata ay nakalikas o hindi siya lumikas. Nandun siya sa kanyang mission, ministry. At nagkaroon po siya ng ministry. Siya po ang overseer ng mga churches sa Asia. Kaya ito pong mga churches sa Asia, yan din ang makikita nyo, yung 7 churches na yan na ino-oversee niya, makikita nyo sa Revelation o sa pahayag na siya din ang sumulat. At sa lahat po yata, kung hindi ako nagkamali, yun ang hindi ko na i-clarify. Nag-pop up lang sa isip ko, kaya hindi ko na-clarify. Na sa lahat, ay siya yung pinaka umabot sa dulo na matandang namatay. Kasi hindi siya namatay sa tragic death, sa katandaan. At sa kanyang katandaan ay, yun nga, tinapon siya. In-exile siya sa island ng Patmos at doon niya nakita yung vision. Kaya doon niya sinulat yung Revelation. Eh dahil sweet siya kay Lord at sweet din naman si Lord sa kanya, hindi siya pinabayaang makaranas ng tragic death. No? Anyway, hindi natin alam yon. Sa isip ko lang yon. Ay siya yung pinaka umabot sa pagkatanda bilang mga apostles ni Jesus. Yung karamihan doon ay mga nakasama sa mga persecution na namatay at pinatay. So, umabot po yan ng AD 90. Kung AD 90 po ay, yan din halos ang more or less ang edad niya na mamatay. Yeah. AD 90. Kasi nung tinawag sila ni Jesus, si Jesus ay 30 anyos, hindi ko alam kung sila ay mga ganon ding edad. Di ba? More or less, ganon din ang edad. Nung tinawag sila ni Jesus, nung 30 anyos si Jesus. So more or less, after 60 years, pagkatapos ng pagbaba ng banal na Espiritu, at kumalat, pinakalat nila ang mga ebanghelyo. Yan. Isa siya sa mga naging overseer ng churches sa Asia. Ano yung mga churches sa Asia? Ephesians, di ba? Philadelphia, Pergamum, Smyrna. 7 yun. 7. Memorize niyo yun. O sabi naman, Ben, ang hirap daw. Laodicea, yan. Oo, yung sa Revelation. Siya yung overseer niyan. At sinulat daw niya itong 1 John, more or less, nandun siya na sa Ephesus. Ephesus. Natatandaan niyo ba kung ano yung kasalanan ng church ng Ephesus? Kung natatandaan niyo lang. Ayan. Basta, hanapin niyo maya-maya lang. Tapos ibulong niyo sa akin. So, okay. Yan. He ministered around Asia. No? At doon siya daw ang overseer. Ang pag-iwan ng unang pag-ibig. Yan! Praise the Lord! Woo! Yan ang di mo malilimutan. Sabi niya, but I have this against you, that you left your first love. Praise the Lord. Yung first love natin kay Lord. Ibig sabihin ng first love natin kay Lord, yun yung bang moment na talagang nagkaroon tayo ng sobrang apoy ba? Dahil excited tayo, dahil nalaman natin na tayo pala'y ligtas
At iniligtas ni Kristo na patawad kahit na anong dumi natin, anong pula natin, na hinugasan niya tayo ng banal na dugo ni Kristo, tayo napatawad, nagkaroon ng buhay na walang hanggan. Yan yung excitement. At pagpasobrang, ang tawag dito, nagkakaroon daw ng baby zeal. Baby zeal, alam niyo yun? Yung baby na talagang lagi naghanap ng gatas, ng dede, di ba? Sila, excited. Kahit na bloat na yung tiyan niya, dede, pag pinadede mo, dede pa rin yun. Di ba? Hanggang sa iiyak na yun kasi ang laki na ng tiyan, sasakit na yung tiyan. Yung baby zeal, ibig sabihin yung ganun na lang yung kagutuman sa salita ng Diyos. Ganun na lang kagutuman sa presensya ng Diyos, sa pagsamba sa Diyos. Nalimutan. Alam mo, number 1 talaga, yung salitang love. Sa fellowship, relationship natin kay Lord, number 1 talaga yung salitang love. Kaya kung wala yung love the Lord your God with all your heart, with all your mind, with all your soul, with all your strength. And the second is like this, likewise, love your neighbor as you love yourself. Ayan. Hanggat hindi na perfect nyo yan, hindi magsisinag ang ating kaliwanagan. Okay, ang ating lampara. Ang time ng 1 John, nung time na yon, walang persecution. Kaya yung iniisip ng mga theologians noon, bago talaga magkaroon ng matinding persecution, nakaalis siya. Kasi naging overseer siya ng 7 churches, o mga churches sa Asia. Hindi ko alam kung 7 lang yun, no? Yung mga churches sa Asia. Tapos, tsaka yun, ginera at binomba, sinunog yung, at pinaguhuli yung mga disciples ni Jesus, no? Nung year 70 ni Emperor Nero. Isa sa mga most cruel or one of the cruelest. Isa sa mga pinakamabagsik na emperador nung panahon na yon. Yan. Emperor Nero, emperador. Ngayon hindi na emperor Pope na So yun yung time na yan na walang persecution na minention dyan. At yung churches na sinulatan niya dyan ay mga established church na. May magandang katuruan na. Naturuan na ng mga katotohanan at grounded na sa apostolic teachings. Alam na nila yung apostolic teachings. Sa salvation, sa Trinity, apostolic teaching. Lahat yun. Natuto na. Pero meron silang hinarap ngayon. Ang hinarap nila yung worldliness, materialism, or sensuality ng mundo. Kamunduhan. Yan. Na itinuro ng mga Gnostics, kung tawagin nung panahon na yan, may mga matatalino. Na para bang sabi nila, sila lang nakakaunawa ng spiritual na mga bagay. Sila yung matatalino. Madami silang mga ini-explain. Sabi nila si Jesus, kung si Jesus ay anak ng Diyos, hindi siya magkakatawang tao. Kaya iba yung Jesus, iba yung incarnate Christ doon sa Son of God. Yan magkaiba. Yan yung mga iba, yan ang mga katuruan. Kaya yan sa babasa nyo ng 1 John, kung kayo nagbasa na, at kung yun ay nabasa nyo na, ay alam nyo na nandyan din yung topic na Antichrist. Diba? Kasi nga, yan mga Gnostics na Antichrist. Hindi nila tinatanggap na si Kristo galing sa Ama. O si Yeshua galing sa Ama. Magkahiwalay ang Kristo at magkahiwalay ang Kristo at anak ng Diyos, parang gano'n. Kasi iniisip nila, dahil makasalanan ng laman, hindi pwede magkaroon ng laman ang divine being. Yun yung mga katuruan. Hindi ko alam kung saan nila, kasi matatalino nga sila. Kung tawagin nila, Gnostics. Ang masyadong pinapairal yung mga katwiran. Katwiran ng tao. Okay? So, ang hinaharap nila dyan ay worldliness at ang false teachers or
mga Gnostics, mga Gnostic heresies, mga katuruan ng mga Gnostics na baligtad, kabaliktaran, kabalintunaan, mga kasinungalingan at mga kalokohan. So yun ang hinaharap niya. Kaya nga dito meron sa sinabi, meron kayong anointing from the Holy Spirit so that you know what is right and what is wrong, what is true and what is false. Meron kang anointing at hindi na kayo kailangan turuan. Yan ang sabi ni John dito. Naalala ko yung aming kasama sa church noon sa ano. Sabi niya, hindi na tayo dapat tuturuan. Ha? Ha? Ginuha niya yung keynote niya yun. Dahil meron tayong Holy Spirit, kaya hindi na tayo dapat turuan. Kinuha na naman niya yung sa konteksto ng sulat ni Juan na sinabi niya, nandiyan ang mga nagtuturo ng kabalintunaan. Pero meron kayong banal na Espiritu. You have the anointing of the Holy Spirit. You know and you must know what is right and wrong, false and true. At wala nang magturo dapat sa inyo. No, kasi nga nagtuturo yung mga Gnostics, mga false teachers. Hindi ibig sabihin na talagang wala nang dapat magturo sa inyo in general. 'Di ba? Hindi ibig sabihin na wala na dapat magpaliwanag sa inyo in general. Ano ba 'yan? May specific situation. Pero sabi nga may discernment tayo from the Holy Spirit. At sinasabi lang may discernment tayo. Ay, mali 'yan. Kasi sa pagkabasa ko sa Biblia, ito. Ang masakit diyan kapag walang gabay ng Holy Spirit, kahit binabasa yung Biblia, mali pa din ang pagkaunawa. At para sa akin, minsan, pag mali yung comprehension, ay pagkaunawa, talagang mali rin ang pagkaintindi. At mali rin ang magiging application. Mali-mali talaga. At magkakaroon ng mga maling doktrina at katuruan. Biro mo, sabihin niya, hindi na tayo dapat magturo, ay hindi na tayo dapat turuan. Ha? Alam mo na lahat talaga? As in? Ang sinasabi lang dyan, hindi nyo na kailangan turuan ng kung alin tama at mali. Bakit? Una, established na kayo, di ba? Alam nyo na yung doctrines. Pero kung hindi mo pa alam yung doctrines, magpaturo ka muna. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, memorize niyo yung binigay ko sa inyo, 16 tenets of faith. Pag dyan, hindi tayo mawawala dyan. Basic po yan. At 10 dyan, yung accepted ng lahat ng Christian churches. Yung 10. Yung 16, mga Pentecostal yun. Kasama sa... Pero yung 10, kasama dyan yung Methodist, Baptist, UCCP, mga evangelicals. No? Wag yung liberal. Mga liberal churches. Mga liberal churches, katulad na liberal Christian churches, katulad ng Catholic, Roman Catholic, hindi Catholic, Roman Catholic. Ano ba yung church niyo na lumabas sa Catholic? Aglipayan, Sabadista, ano pa yung mga Christian kuno, Mormons, Iglesia ni Cristo, yung mga Pentecostal na mga Oneness, mga Christian churches yan. Pero magkakaiba pagtingin nila kay Jesus dyan, kay Yeshua dyan. Kaya nga natuwa ako na itong na-discover ko na organization, yung TLV, Tree of Life version ng mga Hudyo na Kristiyano. So, ibig sabihin, tama tayo kasi tama ang pagtingin nila doon sa Torah o sa Tanakh at sa New Testament. Kasi yung New Testament labo-labo dyan ng mga Israel eh. Bakit? Kasi nung una, hindi talaga na matanggap na si Kristo yung Yeshua o si Yeshua ang Kristo. Kasi kapitbahay nga lang daw nila yan eh. Paano? Na-realize nila, yung ang kapatid naging disciples, si James, si Santiago. Yung ang nanay, si Mary, naging disciple. Tayo pa kaya? Yung si John nga, yung pinsang buo, siya yung nagsabi, di ba? Behold, the Lamb of God. Iyan, ang kordero ng Diyos. Inakanta ng Catholic yan. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Di ba? Biglang maawa ka. Kinauwangan na nga tayo. Di ba sabi ni Pablo sa Roma, mga tayo'y dating mga sinumpa, ngayon kinahabagan. Dating makasalanan, pinatawad. Dating hindi kabilang, naging kabilang.
sa bayan ng Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Read the Bible. Kung di nyo maintindihan ng English, wag na po tayong mag-try. Ah, Tagalog, daming version ngayon ng Tagalog, Bisaya, Hiligaynon, Cebuano, etc., etc. Ang dami po. Kasi po, minsan sa English, nagkakabaliktad ang... May mga idioms po sa Greek o sa mga Hudyo, in Greek and in Hebrew language. May mga idioms, may mga salitang hindi ko paano Tagalogin yung mga idiomatic expressions eh. Di ba? Yung katulad ng example ng idioms ng Tagalog, ng Pilipino, yung maghilom may balantukan. Alam niyo yun? Idioms yun. Nang lalim daw ng Bisaya. Ang ibig sabihin, kahit nagpatawad, na may lamat. Di ba? Kahit na kayo nagkabalikan, may lamat. Maghilom may balantukan. May peklat. Balantukan is peklat. Oo. Merong marka. Pero kasi kaya yun ang isang bagay na hindi mo maikukumpara sa kapatawaran ng Diyos. Kasi sa kapatawaran ng Diyos, yung pinutol, parang magic, pinutol, tapos dinugtong, at pag ginanyan, walang dugtong. Hallelujah. Amen? Kaya minsan, sasabihin niya, ito, ano lang to human example. Kasi sabi ng pastor, pinatawad na tayo sa lahat ng ating mga kasalanan noon na noon pa. Hanggang ngayon, wala na yon, binura na yon. Dahil na lang pala tayo kay Kristo at hinugasan na tayo ng banal na dugo niya. Okay, wala na. Ngayon, mayroon isang tao na nalangin, Lord, nagawa ko na naman. Ang tanong daw, Lord, ano yun nagawa mo? Kasi limot ko na yon. Ano yung nagawa mo ngayon? Ganun yung illustration niya. When we are forgiven by God, everything is erased. The blood of Jesus magically erases our sins. Once you repent and ask forgiveness. Kaya nga sabi sa 1 John 1:9. 1 John 1:9. Yun. Yun. If we confess our sins, kung papahayag natin ang ating makasalanan, He is faithful and just to forgive us and cleanse us from our sins. Yan po yung nagpaiyak kay yung nagpaiyak kay yung kamukha ng mami ko na artista. Ha? Sorry. Mas maganda doon. Hindi naman pangit si Helen Bella. Mas maganda doon. Nida Blanca ba yan? Sorry? Charito Solis. Yan, Charito Solis. Isa sa pinakamaganda nung araw. Charito Solis. Sabi daw yung testimony niya, may nagbigay sa kanya ng Bible na black book team. Ibig sabihin King James Version yan. Pag sinabing black book na Bible, King James Version. Binabasa. Sabi niya, binasa mo ba? Birthday niya, pina-birthday sa kanya. Nilagay lang daw niya yan dyan sa ano niya, head drawer niya, headboard. Hanggang sa isang araw, siguro nakatikatihan niya. Kasi sabi niya, nung magkita ata daw sila, hindi ko alam hindi ko exact na matandaan, medyo matagal na 1997 yata yun, 1998, 1999, narinig ko yung testimony niya. Naalala niya na yung Bible na yun, sinabi nung nag-giver, magbasa ka kahit 1 chapter a day lang. Ginawa daw niya yun, 1 chapter a day. Every day, bago siya matulog, 1 chapter a day. Nung makarating siya sa Isaiah 1, doon niya nabasa yung 1:18. Kahit kasimpula ng pula, ng dugo, at ng crimson, ang kasalanan mo, papuputiin ka. Katulad ng niebe at ng balat ng
ng tupa, wool, no? Sabi niya, isip daw siya, sabi niya, totoo kayo to? Napatatawarin ako ng Diyos ng ganito? Kasi may background siya eh. Alam niya natin ang background niya, no? Wag na natin pag-usapan yun. Pero ang patotoo dito, doon sa kahit na ano pa yung naging background niya, kayang paputiin ng Diyos sa dugo ni Kristo. Sabi niya, may kanta kami yan eh. Choir kami noon eh, ni Bugi. Though they be as crimson, they shall be as wool. Yan. Though they be red. Ay, nalimutan ko na yung mga lyrics. Yan na. Oo, alam ni Bugi yan. Though they be red as crimson, they shall be as white as snow. Teka. Sabi niya, come, let us reason together, says the Lord. Though your sin be as scarlet, they shall be as wool. Though they be red as crimson, they shall be like snow. White as snow. Oh, praise the Lord. Hallelujah. Grabe, di ba? Ang kasalanan mo, maging kasing pula. Kasing Ng pula. putiin ng niebe. Papaputiin ko yun. Katulad ng wool. At kahit kasing pula ng crimson. Ano ba yung crimson? Parang maroon. Mas maitim pa. May hinalong itim diyan sa pagkapula. Ay papuputuin ko katulad niyang snow noon niebe. Doon siya na-touch. Grabe, di ba? Grabe. God is so good. Hallelujah. So, tuloy tayo. So, ito yung time na yon na madaming kabalintunaan. Pero ito yung pinaka-tema niya. Ang tema niya, God is light, no? Kaya kung sino man daw ang merong fellowship with the Holy Spirit, with God, ay alam niya na siya ay nasa light. Hindi na siya mamumuhay sa darkness. In plain language, alam niya na andun siya sa matuwid na landasin. Hindi na doon sa baloktot na landasin. Sa tamang daan, iniwanan ang liko-likong daan o kumakasalanang daan. Yan ang plain language. Because God is light. No? To engage in fellowship with Him, we must walk in light and not in darkness. Two, God is love. Kaya nga mayroon yan. For God is of love, and everyone who loves knows God. For God is love. He that loveth not knows not God, for God is love. Di ba? Kung hindi siya nagmamahal, hindi niya kilala ang Diyos. Sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Yan ang isa sa mga tema tungkol sa Diyos. God is light, God is love. No? We must walk in love because God is love. He who does not know God does not love. He who does not love does not know God, for God is love. Alam niyo po, madaling magmahal sa mga kamahal-mahal. Pero yung kasuklam-suklam at sa taong very pugnacious ba tawag doon? Napaka hirap sa inyong kakayanan. Pero kapag kayo ay nagpasakop sa pag-ibig ng Diyos, lahat ng tao po maganda. Lahat ng tao may kabutihan. Lahat ng tao may chance. Lahat ng tao dapat mahalin. Kasi ganyan si Jesus, ganyan ang God. Hindi siya namili. Yan ang ating doktrina against those doctrine na merong elect. Hinaangkin nila na sila yung elect. Yung elect yung Israel yun eh. Sabi niya, kung yung elect nga pinutol ni Lord muna temporarily. Tapos dinugtong tayo, kayo na muna kasi kayo yung namumunga. Yung namumunga, idugtong dyan. Yung mga hindi namumunga, putulin muna. Di ba?
Yun yung mga symbol na ginagamit sa Bible. Pero hindi ibig sabihin nun, wala ka ng chance pag pinutol ka ni Lord. Kasi meron pa isang story na dapat mong mabasa, and that is the prodigal son. Sabi niya, babalik ako sa aking ama, hihingi ako ng tawad, at kahit maging alipin na lang niya, basta nandun lang ako kasi dito, mas mabuti pa doon. Mas mabuti pa maging alipin ng ama ko kaysa dito. Na kahit na pagkain ng baboy, di ako makakain o mas masarap pa yung pagkain ng baboy. No? Anong sabi? Inakap siya. Walang ha, walang ho. Ni ha, ni ho. Wala lang explanation. Pabalik pa lang siya. Inakap na siya. O bihisan, paliguan. Ibalik yung signet ring. Ay, yung signet ring, nagpapatunay na yung siya, isa sa mga tagapagmana. Wala ng tsinelas. Lagyan ng sandalyas, bihisan, paliguan, babanguhin at magse-celebrate, magkatay ng, tapos magse-celebrate tayo. Yung isa naman, inggitero. Di ba? Pero hindi doon ang story. Ang story doon yung umalis. Tapos, umalis ng sagana, bumalik ng kahit 5, wala. Tinanggap pa din. Hindi niya, walang sumbat na maririnig sa Diyos. Hindi niya sinabi, huy, pinamanahan na kita. Bakit ano pa ginagawa mo dito? Ba't ka bumalik? Hala yun. For God is love. Grabe, no? 2, 3. So God is light, God is love, God is life. Those who fellowship with Him must possess His quality of life. Kailangan daw pag ikaw mayroon Diyos at ikaw ay maka-Diyos, yung buhay mo, maganda. Hindi yung parang, ano ba yan? Walang integrity. Parang busabos. Walang makapalang muka. Ano pa? Yung bang, kala mo laging inaapi, mayroon Diyos, the quality of life. Madamot, ano pa? Palapintas, ano pa? Okay lang yun yung namimintas ka ng, critical ba? Hindi yung critical spirit. Alam niyo yun, kaibahan. Yung pagiging critical, pagiging honest lang yun eh. Pero yung critical spirit, yung gusto ka i-down, yung idina-judge ka, yung pinuput down ka, hindi ka ina-accept, yan yung critical spirit. Pero yung critical ka lang dahil being honest, bully lang daw. Hindi ka binubuli. Maging honest lang sa'yo. Ikaw, sa improvement mo din yun. May pagkakataon, di ba? Yung iba naman, ang attitude, ayaw mas pagsasabihan ng totoo. Nagtatampo, nagagalit. Dapat ang attitude natin, kung tayo'y maka-Diyos, pagka siniraan tayo, sabi nga ni Jesus, if we are cursed, bless. Bless and curse not. Kung tayo'y ginawa ng masama, huwag kang maghiganti. Patawad. Mag-accept, mag-love. For God is, so yung buhay natin, hindi yung lagi nakatuon sa, yung worldliness kasi isa sa mga tema nito eh. Kaya doon sa 3:15, kung di ako nagkamali, punta tayo doon sa Bible. Yung for the love of the world, Ang sabi dito, tingnan natin doon sa 2, sorry. Ay. Ano ba to? Ang gulo ng ang gulo ng hangin. Ang gulo ng hangin. So, sabi dito sa 1 John 2:5 ba yan? 2:15. 15, sabi dito
Huwag ninyong ibigin ang mundo o ang mga makamundong bagay. Ang umiibig sa mga ito ay hindi umiibig sa Ama, sapagkat ang lahat ng kamunduhan, ang masasamang hilig ng laman, ang pagnanasa sa mga nakikita ng mata, at ang anumang pagmamayabang sa buhay ay hindi nagmumula sa Ama, kundi sa mundo. So kung aalalahanin natin yung parable of the sower, di ba? Yung isa, tumubo nga, pero hindi na mo nga. Bakit? Kasi kinalupulan siya, ki- kinalupulan, binalutan, or na-oppress siya, no? Ng mga worries of this life, worries of this world, mga things of this world. No? Kasi kunyari, opportunities. Ba, magandang opportunity to. At huwag kayong mag-alala, ibibless ko naman si Lord, ibibless ko ang church, magtatights ako, hindi ako makakalimot, magsishare ako ng gospel, basta itong trabahong to, anuhin ko to, kunin ko to, no? Minsan, hindi natin napapansin yun, kung hindi natin, unless na talagang magbabad ka muna sa presensya ng Diyos para alam mo yung magrema ang Lord sa'yo kung yan ay para sa'yo o hindi, di ba? Kasi hindi lahat ng offer, tanggapin mo. Hindi. Pag sa, blessing na yun eh. Di ba? Kaya biruan natin, may blessing? Ba't mo tatanggihan? May blessing? O, di ba, anong sabi nung mga kwento o mga patotoo? Sabi niya, ayaw na ayaw ni Kong na galing sa, pero sabihin mo, tulong lang yan. Tulong lang yan. Tulong. Tulungan ka ng isang tao, bigyan ka 150 million? Does not make sense, di ba? So, itong ibig sabihin, may pinanggalingang korupsyon. 150 million? Tulong lang daw sa mga activities niya. Wow, praise the Lord, hallelujah. Ano sabi mo? Pag hindi ka mag-iisip, wow, praise the Lord, hallelujah. Bigyan ka ng 150 million. Tanongin niyo muna, Lord, may kuryente ba to o wala? Ha? May ground ba to, Lord, o wala? Di ba? Tanongin mo, alam niyo, binabasa ko yung isa sa mga naging blessed pastor, si Pastor Yonggi siya. It is an Assembly of God pastor. At siya yung, nung time na nagtayo siya, nakapagpalawak siya ng ministry, siya po yung pinakamalaking kongregasyon in his time. 800,000 members and leaders. Dahil bawat isang member doon, nakakapagturo ng Sunday school. Kalain mo yon? Kung member ka, magturo ka ng 3, yung 800 plus 1,000 na yon, i-times mo yun sa 3. Millions yun. Pagka nagpe-prayer meeting sila, stadium po yung ginagamit nila. At they start on time, they end on time. Wala po tayong aabutan kapag sinabi mo 30 minutes na tayo late. Na? Alam niyo po, binasa ko yung sa Wikipedia na buhay niya. Na-scandal pala siya at na-convict siya ng malversation of funds. Kung sa iba pong sa atin kasi ganyan pagka ikaw ay public official. Pero dahil siya ay private official and church at saka sa bansa na yon, ang naging kaso niya, embezzlement. Paggasta ng pera hindi kanya. Ha? At kung titignan mo, pera yon ng church. At nagtayo siya ng foundation or school doon sa New York ata, sa Amerika. Kung titignan mo, hindi niya ginastos yun para sa sarili niya. Ginastos niya yun para sa ministry din ng Lord. Tapos, dinimanda siya ng embezzlement. Sabi ko, wow, nakakalungkot naman nun. Pero yun nung time na yun na hindi na siya ang head pastor noon dahil nga nag-retire siya ng 65 years old data siya o 75. 75. Tapos, nag-ministry siya, yan, sa mga ibang bansa. At nagkaroon siya ng school, nagkaroon siya ng foundation. Tapos, yun, nadimanda siya na nanggasta siya ng pera
na hindi dapat gastahin. Embezzlement. Napakasakit din, di ba? Wow, grabe. Ito, ginamit ng Lord mightily. At siya yung talaga natuturo. Kasi ang dami kong tape, ang dami kong mga ano sa YouTube collection na pinakinggan, within the week, pinakinggan ko yung mga messages niya. Talagang grabe and powerful yung attachment niya kay Lord sa Holy Spirit and sa Assemblies of God pastor po siya. Grabe yung mga patotoo niya. Grabe yung mga libro niya sa prayer. Siya yung nagsasabi na, ikaw, magmi-minister ka, give at least 3 hours ng prayer bago ka pumunta sa ministry for the day. 24 hours. Ang tithes po niyan ay 2.4. 2 hours and 40.4. Pero sabi niya, 3 hours, bigay mo yan kay Lord. Huwag kang aalis dyan. Hanggat hindi nagre-rema ang Panginoon, ang nangungusap sa iyo ng personal ang Panginoon. Siya yun. Pero nagtaka ako, nagkaroon ng kaso at convicted. Mahigit na $30 million. Pero ang conviction niya is 12 million lang. So siguro, hindi ko alam kung ano ang punishment. Bayad ba o kulong? Pero siguro, bayad lang. Hindi ko kasi nakita na nakulong. But sabi, convicted of 12 million, worth 12 million embezzlement. Kaya alam niyo po, itong mundo, tricky po to eh. At kaya nga sabi niya, siya din mismo nagsabi, si Satanas, tricky din yan eh. Very deceptive. Kaya ito, nandito yung mga satanista kaya meron tayong anointing ng Holy Spirit, sabi niya, para yung spirit ng Antichrist, hindi makapasok sa ating ginagalawan bilang mga ng Diyos, lingkod ng Diyos. Grabe nalungkot naman ako, sabi ko kaya sabi ko, alam mo, minsan may inaalaw talaga ng Lord, no? Oo. Mayroon talagang pa din, lapses, no? Yun, sinasabi talaga, very spiritual. Talaga, very, talaga, naglalakad spiritually talaga. Parang iisipin mo, walang moment of, yung loose moments ba? Wala eh. Pero kita mo bakit inalaw ni Lord na makasuhan siya ng embezzlement? Pero wala siyang iniisip na gastusin yun. Hindi naman niya ginastos sa sarili niya yun eh. Ginastos niya yun sa ministry. Pero meron pa din kumaso sa kanya. Pero inalaw ni Lord at guilty pa siya. Well, ang mahalaga dyan, mag-trust ka na lang kay Lord. Kahit na mangyari sa iyo yan, ang mahalaga, nakakapit ka kay Lord at si Lord nakakapit sa iyo. Hello? Hindi ka talaga pababayaan. Alam niyo, namatay po siya ng 90 years old. Patay na. 90 years old. Kailan lang po namatay yun? Hindi pa masyado matagal. Hindi pa masyado matagal. At ang talagang momentous yung kanyang church. Dahil na-discover nga niya, paano laging nakadepend sa Holy Spirit. Bilang Pentecostal, kailangan talagang Spirit-filled. Alam niyo po, pagka sila ay nag-Sunday school, yung kasing laki ng EDSA, sarado po yon. Kasi, at magkikiraan ka sa kalsada, nakaupo, makikiraan ka. Paraan po. Kasi may tumpok-tumpok na nagsa-Sunday school. Paraan po, papunta doon sa stadium. Grabe, ang dami. Mas lalo na siguro ngayon. Pero, ewan ko lang, parang hindi pa pumapasok sa history yung, pero yung church nila noon, yun na isa sa mga talagang pinupuntahan ng mga pastors doon para magpa-pray over lang sa kanya. Hallelujah. So yan po yung tema ng First John. Merong yung fellowship, we must maintain the fellowship of God. At ang kasalanan po ang nagbe-break ng fellowship. Sa ating pong pagkaka-Ingles, sa ating mga Pilipino, we term it as relationship. Pero yung relationship po yun, ang ibig sabihin po natin doon ay yung samahan o fellowship. Nabe-break po yan pagka nagkasala tayo. At yan din na nakaka-break ng ating samahan bilang mga magkakapatid. Kapag nagkasala tayo,
sa isa't isa. Yan din po nakaka-break ng fellowship. Sin lang naman po. Yung sin, nakaka-break ng fellowship natin sa Father and towards our brothers. Kaya nga po yung yung aking message doon, ito isa, umano din, tumanim din to sa puso ko eh, di ba? Sabi niya, if you love your brethren, yung sa 1 John 2:10, sabi niya, if you love your brethren, there is no cause for stumbling in him. Pag mahal mo yung kapatid mo, walang dahilan para magkasala ka dahil sa kapatid mo. O sabihin natin, walang dahilan para itanim mo yung pagkakasala niya sa'yo. Tama ba, Bena? Okay, sa Tagalog yun, ano? Pero sabi doon, there is no cause for stumbling in him. Sasabihin na, natisod ako dyan eh. Ayoko na dyan sa church na yan. Nakakatisod pastor dyan. Walang love kasi yun eh. Kasi if you love your brethren, there is no cause for stumbling in him. Yan yung principle na ginamit ko sa mga kapatid ko. Ako nung binago ko ng Diyos. At kahit sa mga in-laws ko. Yan din ang principle ko. Kapag kapag ang pag-ibig ang nangingibabaw sa'yo, walang dahilan. Walang kasalanan. Ang pwedeng mag-break sa relationship niyo. Although the fellowship is hindered, but still the relationship stands. Ganyan. Nung maging anak tayo ng Diyos, anak tayo ng Diyos. Kaya lang yung fellowship natin kay Lord, medyo nabalakidan. Pag nabalakidan po yan ang kasalanan, yung prayers natin, nababalakidan. Yung ating pakikisama sa kapwa-kapatid, nababalakidan. Hindered or mayroong obstacle. Yung ating ministry, nababalakidan. Kaya hindi tayo maging effective sa ating ministry. No? Dahil meron tayong laging ulap ng kasalanan. I have to really learn to love and to live in God's light and let the life, the Christian life, live in and through us. No? Kaya nga yung light, love, and life. Okay. So, tungkol naman kay Kristo, siyempre, ito Jesus through the Bible, ang ating, no? His blood continually cleanses the believer from all sins. Yung dugo ni Kristo ay patuloy at makapangyarihan pa din mula doon sa krus ng Kalbaryo hanggang sa generation na siya ay muling bumalik. Hanggang sa generation na tayo ay kunin sa mundo na ito. Hanggang sa generation o sa taon na tayo ay tipunin na ng ating dakilang pastor. Pagkatapos nun, wala na pong effect ang blood of Christ. Wala na rin ang Holy Spirit. Pero hindi ibig sabihin, wala nang masisave. So pagka nagkaroon pa din ng repentance during or after that the church was taken up, meron pa din pong masisave. So may effect pa rin pala ang blood of Christ. No? Kasi doon sa Revelation, meron po mga martyrs. Naging martyr sa tribulation. Ay, hindi ako papatatak. Mamamatay na lang ako kaysa magpatatak. Mamamatay ako na sumasamba kay Kristo bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Hindi ako sasamba sa iyo. Sa Antikristo. So, that's it. So, may masisave pa rin during the tribulation. And then during the tribulation, kasama sa revelation, makikita sa langit at kasama din siya sa bababa, sa mga pagbaba ni Kristo para ibaba yung para i-establish yung earthly kingdom ni Jesus. And ng 1,000 years, after 1,000 years, alam niyo na yon, magkaroon na ng bagong heaven and earth. Sabi nila, hindi naman daw talaga asisirain tong earth. Babaguhin lang. Papagandahin, re-renovate, iwawash. Okay.
Hindi natin alam yun eh, di ba? Pero sabi naman doon sa, ano, yung luma at lumang heaven at lumang earth, sama-samang itatapon doon sa apoy at magkakaroon ng new heaven and new earth and new Jerusalem and everything and all that. We will understand that when we see Jesus face to face. At nandyan din yan sa 1 John. We shall be like Him when we shall see Him face to face. Hallelujah. Tignan natin. Sige. For our ending. Sa 1 John 5. Tama ba? 5. Sa chapter 4 ata yun. Or chapter 3. Tingnan natin na. Sorry. Mahirap kasi pag Tagalog. Ngayon ko lang naalala din yung ano. When we see Jesus face to face, we shall be like Him. No? Alam ko, dyan din yan sa dyan. Ano to eh, mga 1 John 3:2. Yan, praise the Lord. O tama pala, bakit hindi ko mabasa dito? Nasa 3 ako. Kaya mga minamahal, mga anak tayo ng Diyos, ngunit hindi pa naihahayag kung magiging ano tayo sa hinaharap. Alam natin na sa pagbabalik ni Kristo, tayo ay magiging katulad niya dahil makikita natin kung sino talaga siya. Sa English, ang iksi lang eh. We shall be like Him when we see Him face to face. Or we do not know what. Okay. Kaya pala ang hirap basahin eh, no? Anyway, thank you. Thank you, Bugi. So, yan. Praise the name of the Lord. Yan. So, at pagdating nga ng 4, nandiyan yung victory over the spirit of Antichrist at yan yung faith, chapter 5, nandiyan yung victory. Nandiyan yung love, faith, and victory natin kay Jesus. And kaya nga po, sa lahat ng mga ito, mga kapatid, no? Ano ang sinasabi, no? Una, tapusin ko lang muna. Si Kristo ay siya yung patuloy na naglilinis sa ating mga kasalanan. Pangalawa, si Kristo, yung sabi sa chapter 2, no? Na siya yung matuwid na tagapamagitan, the righteous advocate. Alam niyo po ba yung advocate? Yan yung word or term na gamit sa Holy Spirit na ating counsel or counselor or helper. No? Kaya nga sabi sa inyo, one nga sila, di ba? Yung ginagamit sa Holy Spirit, ginamit din ngayon sa kanya kay Jesus. Di ba? The advocate o tagapamagitan, sabi sa chapter 2, before the Father. And number 3, He is the incarnate God. Talagang siya yung nagkatawang tao na Diyos anak. He is God the Son na nagkatawang tao. Kaya God understand us well. Naintindihan niya. Kasi sinubukan ng anak niya eh. Bilang Diyos, sinubukan niya sa persona ng anak. Kaya alam niya yung mga kahilingan natin. Alam niya yung mga difficulties natin. Alam niya yung trouble natin. Alam niya paano ang kahirap yung harapin yung buhay. Alam niya. At dahil dyan, alam niya tayong tulungan. Pero dahil siya ay all-knowing and all-omnipotent God, mas lalo niya yung nalaman. Kasi hindi tayo maniniwala. Paano mo malaman nandyan ka? Nandito ako. Palit tayo. Yan yung empathy. If I were on your shoes, I would understand. Sabi ng kanta, if I were a boy, I could have understand. Ang lalaki daw, hindi maintindihan yung mga babae.
Mahirap talaga. Magkaiba kasi sila ng pananaw eh. Na? Oo. Ang babae, gusto nila lambing yan. Ang lalaki, pag lambing yan, o yan, pagkain. Oh, pera. Ano yan? Bala ka na dyan. Ako, manood mo na lang muna. Nanonood lang ako dito. Iba yung ano sila, pananaw, iba yung character nila, iba yung ano nila emotion. Iba talaga yung makeup nila, iba talaga. So, pero we have wisdom. Di ba? Meron tayong karunungan na galing sa Diyos. At kung wala, magmingi ka, di ba sabi? Anyone who asks in faith shall be granted. If you lack wisdom, ask God. Kaya nga sabi ni, alam mo pa, Papa, if you share ko yung message ni Pastor Yonggicho tungkol sa natutunan niya yung wisdom niya sa pakikitungo niya sa asawa niya. Napakaganda, grabe, no? Na-bless ako talaga sa mga message niya. Kasi dati, naririnig ko lang siya, hindi ko, pakialaman, hindi ko makikita kung ano talaga yung mga naging work ng Lord through him, no? Ang lagi lang sinasabi, grabe yung dakilang gawa ng Diyos sa buhay niya. Kasi ang number one principle yan, pray lang ng pray, pray lang ng pray, pray ng pray. Hanggang sa muntik ka siya mamatay, kape-pray. Kasi minsan magdamag siya nagpe-pray. Tapos pag preach siya ng ganyan, bigla siyang nahimatay. Paggising niya, sa hospital na siya. Sabi niya, kulang ka na sa tulog, kulang ka sa nutrition, kulang ka sa ganyan, sa pahinga. Dahil grabe yung fire. Oh, sabi sa kanya, Lord, tama ba yan? Sabi niya, Lord, kasi kala ko yun ang tama eh. Wala akong gagawin kundi mag-pray. Hindi na ako nagpahinga, pray lang ng pray. Magpipreach siya ng one morning, biglang natake siya. Buti na buhay pa siya, pero para turuan lang siya ni Lord. Isa yun talaga. Pero ganun pa rin, principle niya, at least 3 hours a day, you must pray and be in the presence of the Lord before you before you face the day. No? Grabe, di ba? So ano ba ang sinasabi sa atin dyan? Sabi dito, if we have Christ, we have fellowship with Him or with the Father. We walk in the light, shining in good works, continually growing and changing into His likeness. We grow in love for God and brethren in Christ. At ang pinakapanghuli, we have the confidence. Diba? We have the confidence. Kapag meron kang fellowship, nagkakaroon ka ng confidence eh. Una, may confidence ka na papakinggan ka sa prayer ni Lord. Yan yung chapter 5. Pangalawa, pag we have fellowship, we are walking the light and we have fellowship with God, meron tayong confidence of our eternal life. Shoot ka sa langit, alam na alam mo yan kasi sumusunod ka sa Kanya. Ang pananampalataya mo ay naipapamuhay mo. So, we have the confidence of eternal life. Sabi niya, he who has the Son has life, and he who does not have the Son of God does not have life. Siya na merong Kristo o may anak ng Diyos sa kanyang buhay ay merong buhay. At siya na hindi pinananahanan ng anak ng Diyos ay walang buhay. So meron kang confidence, eternal life, answered prayers, and fruitful life. He who does not abide in the vine does not bear fruit. And that fruit must remain. Yung bunga na nananatili. Yung bunga na babagsak sa lupa, tutubo din at para mamunga ulit. Ganon. Pagka wala tayong ganyan, yung abiding in Christ, walang fruit. No? Walang answered prayers, walang assurance of salvation, and walang fruit ng ating ministry. Praise the name of the Lord. Sana may panalangin natin ating mga sarili. Maidulog natin ating mga sarili ng totoo. Lord, may silbi pa ba ako sa iyo? Pakita mo sa akin. Tayo manalangin. Napakabuti mo sa amin, Ama. Sabi nga, you have given us, sabi sa Pedro, you have given us that divine nature so that
we may serve you, we may love you, we may ministry to you and to others according to your purpose, according to what you have planned. Hallelujah. Kasi kung wala yon, Panginoon, hindi namin kaya mabuhay. We will be living in the flesh, always trying but achieving nothing. Always, kahit sinabing magsikap, maging diligente o maging masipag, wala kaming nararating, Panginoon. We have to have fellowship with you consistently, continually. Be filled, controlled, and spirit-minded, Panginoon. Being always guided by your Holy Spirit. Kasi kung hindi po, pero we are really prone to make mistakes. Pero anyway, we do not have to worry. Kung meron kaming mistakes, we have advocate. We have mediator before you, Father in heaven. And that is the Lord Jesus Christ. And if we sin, we have forgiveness before you. Also, because of Him also, the Savior, the Redeemer of our life. Kaya salamat po. Anything, we do not have to worry. Just trust you, Lord, and obey you by faith in the Spirit. Bless us, O Lord. I-bless niyo ang bawat isa, Ama. Hallelujah. We just want to entrust ourselves to you, God. In the mighty name of Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Panalo ka. Ikaw ang winner, hindi ka talo. Ikaw ang winner. Puri ng Diyos ay tayo manalangin. Samahan po ako sa ating panalangin sa ating pagbigay. Purihin ka, Ama, Diyos na makapangyarihan. Maraming salamat sa oras na ito. Ikaw, O Diyos, ang kasama namin ngayon. Maraming salamat na ang salita mo, Panginoon, ay bunga ng aming pamumuhay at amin ay pamuhay ngayong Panginoon. Maraming salamat, Ama, na mga kapatid namin, pagpalain mo rin sila, Panginoon, lalo na sa mga kanilang tahanan nga andun lang nakakarinig sa iyong salita, Panginoon. Salamat po sa mga pagpapala na hindi pa namin nakita. Ay hinihanda mo na sa lahat ng bagay. Kaya na ang namin ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. In Jesus' name, lahat magsabi ng Amen. Hallelujah, hallelujah. Sikat ng araw sa bawat bintig ng puso. Luwalhatiin ka, O Diyos, walang hanggang pagsamba. Luwalhatiin ka, bawat tagumpay. Amen. Praise the Lord. Tayo dumako sa pastoral prayer. Pagkatapos po, bago tayo mag-benediction, ay may i-announce lang po ako. Ikaw pa rin ang ating luwalhatiin na iyong dalang. Luwalhatiin ka,
Tayo manalangin. Meron po ba kayong kahilingan? Meron po ba kayong gustong idulog sa Diyos? Meron po ba kayong mga kabigatan? Meron po ba kayong mga tanging ninanais? Ang Diyos po, maliit o malaki, ay nagmamalasakit sa inyo. Kaya po niyang ibigay, gusto niyang ibigay ang ating mga bagay na nararapat sa Kanya. Sabi niya, nothing good shall He withhold from those who trust Him. Hindi niya yon pagkakait sa atin. Tayo manalangin. Father, tinataas namin sa inyo. Una, ay mga naapekto ng bagyo, Panginoon, Masbate, Mindoro, Samar, mga kung ano-ano pang lugar, o Diyos, naapektuhan matindi ng bagyo at baha, landslide. Lord, every year talaga, ay yan ang aming dilema. Wala naman kaming choice kasi dito sa Pilipinas talaga ang daanan ng bagyo na yan bago pumasok pa sa mga ibang, ano. Talagang ang Pilipinas ang tagasalag. And you have a plan for all of us, Father. And you even use that, O God, for our good. Salamat, Panginoon. Sapagkat kung hindi nangyari yan, hindi rin makikita yung talagang napakatinding corruption na nangyayari. So, nung nakaraang administrasyon ay nakita yung Sinapoles, ngayon naman ay yung Diskaya. And you are using these people. Katulad ng paggamit mo kay uh, Judas Iscariot, Lord, merong mga purpose ka sa mga bagay na yan. Pero meron ka ba ding hope para sa mga taong yan? I know you are giving still hope for them to be changed by you, to be forgiven. Wala namang imposible sa inyo, O Diyos. Mahalaga kung talaga sila yung magsisi. Sa lahat ng mga involved dyan, ay merong silang chance to be with you also likewise. Katulad ng lahat ng mga anak mo. Sapagkat wala naman talagang mabuti sa amin. Meron lang kabutihan na itinanim mo sa amin. At yan ay yung kilalanin ka bilang aming Creator at kilalanin si Jesus bilang aming Redeemer and Savior. Thank you, Father. And tanggapin siyempre ang banal na Espiritu sa buhay namin para kami ay pangunahan ninyo. Hallelujah. Salamat din. Ayan, kung anong mga patuloy na ginagawa mo sa aming bansa, mula sa aming presidente. Lord, you are truly hearing our prayers, the prayers of your people for this country. Glory, glory to God. Bagamat kung meron man maging katulad ni Charles Kirk na tinatawag nilang conservative activist, ay ibig sabihin, Panginoon, yung pangangaral niya ng kabutihan niyo at ang kanyang paniniwala na Christian na patriotism, lahat ng yan ay siyang nagpahamag din sa kanyang buhay. Pero salamat, you have martyred him. In-honor mo naman siya. In-honor mo siya. You have received him. Panalangin lang namin patuloy yung kanyang pamilya na naiwan. Patuloy na o Diyos, na maglingkod pa rin sa inyo, Ama. Sa bawat pamilya namin, Lord, madaming nagkakasakit ngayon. Nade-dengue. Lahat, Panginoon, ay naapektuhan ng masamang panahon. Minsan naapektuhan, Lord, ng sitwasyon. Naapektuhan ng hindi lang ng bagyo, kundi naapektuhan din ng maaari ng ekonomiya. At naapektuhan din, O Lord, ng physical, ng mga physical challenges sa amin, mas lalo na sa mga tumatanda na rin, Panginoon. Pero we leave everything to you. We leave everything before you, O Lord. You take charge because ikaw nagsabi, you care for us. No? Sabi niyo nga, cast all your cares upon Him for He cares for you. Lord, lahat ng yan, iniiwan lang namin sa inyo. Lahat ng kabagabagan namin, lahat ng panalangin namin, lahat o Diyos ang pangangailangan namin, Panginoon, sinasabit, dinudulog at pinakatiwala namin sa inyo. May yung mga kasakitan, pangangailangan, kahit din ang aming pagbabago sa aming mga sarili, we leave everything to you. We trust you for everything. Wala kaming i-hold o sa amin buhay. Kasi lahat yan ipagkatiwala namin sa inyo bilang aming Lord and Savior and God and Creator ng aming buhay. Walamang imposible sa inyo, Ama. Kaya salamat po. Thank you, Jesus. We leave everything to you. Salamat. Bless mo ang Philippines. I-bless mo ang bawat pamilya. I-bless mo ang iyong church sa buong mundo, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. So before the
The benediction, gusto ko lang po i-announce. Maya po, may fellowship ang mga kabataan. At kung gusto niyo sumama, ay sabihin niyo lang sa akin kasi 2 o'clock po ang alis. Diyan lang po tayo sa gitnang bayan. May fellowship po, inter-fellowship na mga AG churches sa Area 5. Okay? So, maya po ay kung gusto niyo sumama, pwede po tayo magsama-sama doon. Ililid ko kayo doon sa gitnang bayan at makapag-fellowship ang mga kabataan. Okay? So, meron pa po ba? Tayo po ay October na, no? Next week, October na. So, last quarter of the year, pag-pray nyo patuloy ang church natin, kung ano ang plano ng Lord. Malay nyo, kayo ang gamitin ng Panginoon. Pag-pray nyo ang ating church. Ano? Pag-pray nyo lang ang ating church for the last quarter. Okay? At next year po, it will be our 24th anniversary. Nalulungkot ako na naging ganito ang church natin, pero what to do? Ano magagawa ko? Kaya patuloy niyo lang ipag-pray, no? At magkaroon tayo ng talagang mga council of leaders or council of elders na magmahala at mag-care, mag-plan at mag-manage ng ating church. Na po? Kasi ako po ay pastor po ako eh. Wala akong konsilyo. Ang konsilyo ko, nilalagay ko lang yung natitirang 2 dito na ngayon ay, yung isa po ay, pareho na po pala sila na merong tama sa paa. At pareho din sila may difficulties in drawing people to this church, no? Kaya, pag-pray nyo or else ang pastor nyo po ay talagang mapapagod na ng husto. And good luck naman sa ating Lord of Glory Worshipers Assembly Church. Ito po ay namatay na yung ating mother. So pag namatay pa yung anak, okay. Pag-pray nyo, no? Na meron tayong board of elders, board of leaders, o board of council na namamahala ng church na po. Kasi Jesus ay may mga disciples. Mayroong board siya, mayroon siya mga overseers, may mga bishop, may mga pastor. So, ganun din po ang church. So, tayo naman, kahit matunaw naman po ang Lord of Glory local, meron naman tayo ibang church ng Assemblies of God na pwedeng puntahan. Kaya ako I do not worry about it. Talagang ganun. Ang local church, pang mundo lang naman yan eh. Ang church ni Jesus it surpasses any local churches eh. Hindi kailangan ng local church. Ang mahalaga, Kristiyano lahat tayo at sumasamba meron tayong, yun nga lang, kailangan natin ng organisasyon para mag-hold sa atin, mag-alaga sa atin, magpatupad ng mga mandato ng ating Panginoon. No? Kailangan pa din yan. Kaya, pero ang local naman, pwede naman mapalitan. No? Kaya yun po, yan po yung katatayuan kasi ako I will be 65 next year. Praise the Lord. Hallelujah. 65. Ang daddy ko ay 74 and a half na buhay. So kung mabuhay ako ng 75, praise the Lord. Hallelujah. Kasi ang mami ko nabuhay ng 45. Si daddy almost 75. Pagka na-surpass ko yung 75, yun naman kay Lola, 93. Yan. Kung hindi pa mag-rapture. Ha? Yan. Okay. So, good. Mamaya po, baka merong gusto sumama sa mga kabataan. Diyan lang po tayo sa gitnang bayan sa Jesus Unlimited God. Amen? Hallelujah. So, tayo ngayon ay magpabasbas na sa ating Diyos. Glory, glory, glory to God. Yahweh. Hallelujah. Aming Ama at Ama ng aming Panginoong Jesus na aming tagapagligtas, tagapamagitan sa inyo, nagdala sa amin sa inyo, O Diyos, sa presensya ninyo. At ginawa kaming templo sa magitan ng pagbigay nyo ng inyong banal na Espiritu.
Patuloy niyo kami, Panginoon, samahan. Patuloy niyo kaming kasihan. Patuloy niyo kaming palakasin. Patuloy niyo kaming empower. Empower your people continuously. Hallelujah. To give you glory. To give you glory. Hallelujah. In Jesus' name. Amen. Praise the Lord at magandang umaga sa atin lahat.